Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Beatrice Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about the Trinity and the Church. And our scripture is all about Ephesians chapter 2 verse 18 NI version, for through him we both have access to the Father by one Spirit. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay tungkol sa pagpapakita or nagpapakita ng papel ng Trinidad sa pagbuo ng iglesia at sa pakikipag-ugnayan ng mga mananampalataya sa Diyos. So, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng malayang paglapit sa Diyos Ama at ito ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Ang iglesia hindi lamang isang gusali kundi isang komunidad ng mga taong tinawag upang maging kanyang mga anak na binubuo upang maging tahanan ng presensya ng Diyos sa mundo. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung teaching natin, yung first teaching is the church is the household of God. So, yung iglesia ay pamilya ng Diyos kung saan ang mga mananampalataya ay tinuturing na mga anak niya, binibigyan ng espesyal na lugar sa kanyang kaharian. So, second is the church is the new temple in Christ. So, sa pamamagitan ni Kristo, ang iglesia ay nagiging bagong templo kung saan ang Diyos ay nananahan at gumagawa ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ng kanyang mga tao. Last teaching, the church is God's residence by the Spirit. So, ang presensya ng Diyos ay nananahan sa iglesia sa pamamagitan ng banal na espiritu na gumagabay at nagpapalakas sa mga mananampalataya upang maging maliwanag or lumiwanag sa mundo. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is be a living message of God to the world. So, maging patotoo tayo ng pag-ibig, katotohanan at biyaya ng Diyos sa ating mga salita at gawa. Ipakita sa iba ang pagkakaiba ng pamumuhay sa ilalim ng kanyang pag-ibig. So, second is be a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, ialay natin ang ating mga buhay bilang buhay na sakripisyo sa Diyos. So, namumuhay ng may kabanalan at pagsunod sa kanyang kalooban araw-araw. So, last application is be a living presence of God in the world. So, ipakita ang presensya ng Diyos sa ating pamumuhay, ipakita ang kanyang kabutihan, pag-ibig at habag sa pamamagitan ng ating mga relasyon, mga desisyon at pakikitungo sa iba. So, dadako na tayo sa ating last part, and our last part tackles about what does it mean to become a living presence of God in the world. So, para sa akin, ang pagiging buhay na presensya sa Diyos sa mundo ay nangangahulugan ang ating mga buhay ay nagsisilbing daluyan ng kanyang kapangyarihan, pag-ibig at kabanalan. So, ito ay isang pagtawag upang ipakita ang Diyos hindi lamang sa ating mga salita, kundi sa ating mga aksyon at pakikitungo sa ibang tao. So, bilang mga mananampalataya, dapat tayong magdala ng liwanag sa mga lugar na may kadiliman, maghatid ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa at magpakita ng kahabagahan sa mga nangangailangan. So, sa lahat ng ginagawa natin, dapat makita ng mundo ang Diyos na gumagawa sa atin at sa pamamagitan natin. Siyempre, bukod pa dito, ang pagiging presensya ng Diyos ay nangangahulugang tayo ay tinatawag na maging mga kintawan ng kanyang kaharian sa mundong ito. So, ipinapakita natin ang halaga ng mga alintuntunin ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa kanyang mga turo. At nagpapakita rin tayo ng pagkakaiba dahil sa ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. So, sa pamamagitan ng ating pagiging buhay na presensya ng Diyos, na ipapahiwatig natin ang mga mensahe ng ebanghelyo at nabibigyan ng kahuwalhatian ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay.